Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Naramdaman ko na lang nagising na pala si Tatang at nakangiti sa akin ng napakaganda. Ngiting ngayon ko lang nasilayan sa kanya. Ginugulo din ito ang aking buhok. Hindi ko na napaglabanan ang aking emosyon at natuluyan akong napayakap sa kanya habang sinasambit ang mga katagang, "Patawad, Tatang. Suntukin mo na ako kahit paulit-ulit. Payag ako dahil masama akong anak." Ngunit paulit-ulit din itong umiling, "Hindi anak, hindi ka masama. Kahit punin ako ngayon din ng may kapal, ay ibubulong ko sa kanya na patuloy kang pagpalain at bigyan ng kasaganahan dahil naging masunurin kang anak at hindi mo binigo ang iyong ama." O Tatang, mas lalo akong napahagulgol dahil sa sinabi nito. Ako ang may kasalanan ng lahat dahil ikinahihiya ko ang aking sariling ikaw lang ang tangi kong maipagmamalaki. Pasensya ka na anak dahil nagtanim ka pala ng sama ng loob sa akin nang di ko nalalaman. Nasasaktan na pala kita. Wala kasi akong aral. Akala ko ay tama ang lahat ng ginagawa ko. Pero maniwala ka, hangad ko lang ay makabuti para sa iyo. Ginawa ko lang ang alam kong tama para mapalaki kita ng maayos. Dagdag pa ni Tatang na waring hiyang-hiya pa sa pag-amin ng totoong niluloob ng puso. Wala kang kasalanan, Tatang. Ako ang malaki ang pagkukulang sa iyo bilang anak. Naging sarado ang isip ko at puso. Manhid ako. Hindi ko nakita ang lahat ng iyong pagsisikap at hirap. Binulag ako ng sama ng loob. Pero Tatang, hindi pa huli ang lahat. Hayaan mo akong bumawi at this time, bawal ka nang tumanggi. Ako naman ang masusunod. Napakapalad ko naman at binigyan ako ng itaas ng isang anak na katulad mo. Mas mapalad ako, Tatang, dahil katulad mo ang naging ama ko. Hindi mo dapat ikahiya ang sarili mo dahil higit pa sa may aral ang ama ko. Ipinagmamalaki kita sa buong mundo. Siya, tama na nga ang drama. Itayo mo ako anak, isi-celebrate natin ang araw na ito. Kaya ko pang uminom ng tuba at pag natumba mo ako ay maaari mo nang gawin ng kahit na anong naisin mo sa akin. Hala, bilis. Dali na at hindi tayo makakarami. Biro na nito na waring lumakas bigla ang pangangatawan at nang akit na mag-jamming kaming dalawa. Nagtatawanan na lang kami at magkaakbay na inalalayan ko siya papunta sa ilalim ng puno at tabing dagat. Doon namin itinuloy ang aming masasayang pag-uusap. Hindi na daw niya kailangan ng hospital. Malakas pa daw siya
Sa kalabaw, ang presensya ko daw ay higit pa sa pinakamabisang gamot sa buong mundo. Simula nga noon ay naging malapit na kami ni Tatang sa isa't isa. Madalas na mapataob ako nito sa inuman ng tuba tuwing umuuwi ako ng probinsya. Hindi ko rin sila mapilit na sumama sa akin sa lungsod dahil ayaw ng dalawang matanda. Mas manghihina lang daw sila doon dahil hindi sariwa ang hangin at mga pagkain. Well, may point naman talaga sila. Wala nang sakit ang aking tatang. Parang nagdahilan lang ito. Lumakas na muli ang kanyang pangangatawan na ipinagpapasalamat ko ng labis sa Diyos dahil binigyan niya ako ng sapat na panahon upang bumawi kay Tatang. Kahit pa sabihin niya na malakas pa daw siya sa kalabaw. Namamahala na lang siya ngayon ng mga bangkang aking binili para sa kanya. Dahil sadyang ang karagatan daw ang buhay niya, ipinagawa ko rin ang aming dating maliit na bahay na ngayon ay bungalo na. Simpleng buhay lang ang gusto ng aking tatang. Sapat nang nakakakain daw sila ng 3 beses isang araw at bumbungad sa bawat paggising nila ang karagatan na siyang naging katuwang niya upang mapagtapos ako at aking mga kapatid sa pag-aaral. Sigurado ko rin na mayroon akong oras sa kanila at madalas akong magbabakasyon sa aming probinsya dahil alam kong hindi lang pinansyal ang kailangan ng magulang ko, kung hindi ang aking presensya at walang sawang pagpaparamdam ng pagmamahal. Madalas ko ring sabihin kay Tatang kahit ayaw niya ang katagang, "Ako naman ngayon, Tatang. Pahinga ka naman kasi napagod ka." Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.